July 17, 2024. Nandito tayo sa bukid. At as usual, yung mga maligno nating mga nakabuntot nandyan. So tutulog ako, halata naman na ginugulat-gulat ako ng maputang inan to. Sa doon sa may construction doon, dito sa may pasong kawayan, dito kala Kuya Dani. So gawa lang ulit tayo ng video. Baka siguro kadugtong lang to nung last na binidyo ko dun sa nasa kubeta ako dun. Pinapapatay ko nga eh. Sabi ko kasi sa kanila, patayin nyo na eh. Bali, ang gusto palang palabasin ng mga gagong to, palabasin pala akong baliw ng mga gagong to. Naririnig ko doon sa bahay, gagawa nga daw sila ng palabas at gagawin tayong baliw-baliwan mga siraulong to. Sabi nga nila, naririnig ko, babaliwin muna. Tapos ewan ko, ang dami nilang plano. Madami pinaplano sa akin itong mga gagong to. Iniisip ko na lang, putang ina, pagka nalabas yung video, sigurado pagtataguan na itong mga to eh. Pagka nailabas yung video na sinasabi ko, yung satellite na yan, sigurado magtataguan na yung mga yan. Eh bakit papatayin ko na yung mga yan pagka nailabas na yung mga yan? Kaya nga sabi ko sa inyo, pumunta kayo ng Cavite, tapos kumuha kayo ng magandang camera, video, picture, tapos survey kayo, video kayo, sa survey kayo doon. Kasi nga ang kalaban natin dito hindi ordinary, siyempre mga channel 7 din yan, mga malalaking istasyon. Ang daming galamay ng putang inang iglesia to eh. Minalit baga ako, para bang lit ko talaga naman, napakalit ko. Taki mo naman gano'ng kalalaki yung mga yan, diba? Ang lit ko. Pero siguro naman napatunayan ko sa inyo kung gaano lang din sila kalit sa akin. Siguro naman pinatunayan ko naman sa inyo kung gaano sila kapiraso sa akin. Totoo ba yung sinabi ko? Hindi naman sila makakagalaw eh, kasi alam na ng ibang bansa, alam ng mga tao, kahit maggulong-gulong sila, magtumbling-tumbling sila dyan, wala silang magagawa. Kasi madami nang may alam. Kaya siguro, ewan ko, ano pang gagawin ng mga to. Magtataka nga ako kasi itong nanay ko, itong siguro mga taga rito rin, mga kamag-anak ko din, siguro agree sa plano ng putang inang demonyong to na gawin nga akong baliw-baliwan nila dito. So parang hindi naman ako papayag yata, putang ina. Kasi gaano ba kalaki yung pinatunayan natin sa bansa, sa buong mundo. Tapos gagawin tayong siraulo ng mga to. Aba, para bang meow. Parang nakipaglaro sa mga bata at mga gagong to. Diba?
Kaya sabi ko nga dun sa video ko, patayin nyo na nga. Patayin nyo na. Ilabas nyo yung video ko. Pagka nailabas na yung video ko, di patayin nyo na. Ganun lang naman kasimple yun. Diba? Ano ba yung sasabihin ko? Dami pa akong sasabihin eh. Matutulog sana ako. Kinakalampag-kalampag ako ng mga gagong yan dito. Siyempre, pagka ganun naman yung kalakaran noon pa, naririnig ko sa radyo, siyempre, hindi naman tayo tanga na nanonood lang tayo. Pagka yung isang tao, kunyari ikaw, may alam ka, palalabasin kang baliw, gagawin kang baliw-baliwan. O, tanongin niyo yung mga tatanda. So, ganun nang ginagawa sa akin ng mga gagong to. Porking at wala tayong hawak na ebidensya ng satellite na yan, ganun ang ginagawa ng mga siraulong to sa akin. So sa akin naman, ganun ang kalakaran ng mga gagong to. Basag pa ako ha, pero okay pa naman. Punta ako dito kasi para mabuwas na kailangan kong mag-exercise kasi nihingal ako. Hindi yung hingal na sobrang taba ko. Kumbaga hinihingal ako, na-high blood ako. Na-high blood ako lagi. So kailangan ko mag-relax. So ganun ang kalakaran noon pa para kunyari. Yun, yung taong yun may alam yun. Hindi mapatay kasi nga sabihin na nating kilala o may impluwensya. Kung gagawin ng mga istasyon ng radyo, lalo na TV, gagawin kunyari, puta na baliw yun ha. Gagawin kang baliw-baliwan ngayon. Para mabaligtad nila sa tao, yung totoo. Yung totoong alam ng taong yun. Siyempre, pag alam mong baliw yun, nagsalita ng kung ano-ano, hindi po paniniwalaan yun kasi baliw nga, di ba? Ganon ang taktika ng mga siraulong. Puta na, sabi ko nga, puta. Ibang klaseng baliw tong kalabang ko ha, kasi ewan ko, putang ina, talagang yung, alam niyo ba yung mga psychopathic ko, yung psychopathic, yung may tama, may tagas. So ang gagawin nila, meron silang basihan, parang may pinag-aralan sila. Hindi naman pinag-aralan sa kurso-kurso. Kundi yung tinatawag nilang galing ko, no. Magagaling nga daw sila eh. Yung kunyari, ayun, pahinain natin to, yung ganun. Oh. Hanggat hindi ka humihina, hindi ka titigilan ng mga yan. So, mangyayari ng mga yan, patayin mo na pagka ganun. Pagka tinarantado ka, patayin mo. Sa akin kasi, hindi ako makagalaw kasi ako lang mag-isa. Sobrang lakas ko raw eh. Pinagtulong-tulungan ako. Pati nanay ko, kuntsaba na. Napakalakas ko nga raw eh. Ano ba naman? So, ewan ko kung gaano ba tayo hindi naman tayo Superman eh. Hindi naman tayo putang na, baka hindi nga ako makabuhat ng 100 kilos na dumbbell eh, o barbell. Tangina talaga. Tapos, diba? So, ganun ang kalakaran nila. Hanggat hindi nila nakukuha yung gusto nila, hanggat hindi nila nagagawa yung kailangan nila, may gagawin, yun lang din ang gagawin nila. So, bibigyan ko kayo ng technique. Pagka ginawa sa inyo yun, patayin mo na. Patayin mo, putang ina. Wala namang karapatan yung mga yan, ang karapatan ng mga yan.
pakialaman ng buhay mo, putang ina. May karapatan ba yung mga? Wala. Karapatan ng mga putang ina. Kahit pumunta tayo ng court, ay, tanungin natin yung mga abogado-gado dyan. Karapatan ng mga putang inan to. Anong puta, kahit siguro magpaalam yan kay mayor o kay gobernador, wala yang karapatan. Labag yan sa karapatan pantao. Oh. Akala ko ba taga-gobyerno, yung mga taga-gobyerno, alam yan, di ba? So tinatanga-tanga tayo ng mga putang inan to. Siyempre, iniipit nga tayo. Ipit na ipit tayo. Akala naman siguro nila makakaisa. Sabi ko naman, isang butas lang, pagka nabutasan, sigurado may mamamatay dyan. Wish ko lang. May mamamatay dyan sigurado. Nahihinan. Bumabagyo dito. Yun, sarap ng hangin. Namimiss ko kasi yung ganito eh. Putang ina, bumabagyo. Natutulog ako sa ulan. Ganun nila ako iniipit dito. Ganun nila ako ginawang siraulo rito. Kasi nga, pupunta ako dun sa kasama ko, sa mga tropa ko. Tatarantaduhin ako dun. Hindi naman ako makaangal kasi wala naman ako karapatan sa bahay na yon. Alangang labanan ko yung bahay, siya may-ari nun. Diba? O, dito na lang ako. Dito na lang ako sa labas. Ako pa hari dito, di ba? Dito na lang ako sa labas. Huwag makikialam sa akin. Diba? Kaysa naman pupunta ka doon, tatarantaduhin ka doon, makikisilong ka doon. Dito na lang ako sa may bagyo. Masarap pa, adventure. Diba? Totoo hindi. Book natin. Magiging si Elvis ha. Ito lang. Sa akin, ganun lang. Pagka, yun nga sinabi ko sa inyo, pagka sinabi ko ba, papatayin mo? Pagka sinabi ba ni Jan, papatayin mo? Diba? Pagka, oy, barilin mo nga yun, susunod kaya kayo? Pagka sinabi kong gano'n. Ganun nga, sasabihin ko, patayin nyo na yung mga yan. Pagka nakuha nyo yung mga video ng mga yan, mga ebidensya ng mga yan, patayin nyo na. Kayo mag-alala sa akin dahil ako kaya ko sarili ko. Tirahin nyo kung kaya nyo. Kasi kung meron man na pinakamahalaga sa buong mundo, hindi naman ako nag-aangat ng sarili nating lamesa o bangko. Meron man pinakamahalaga sa buong mundo, hindi ko rin alam kung sino. Diba? Ikaw, tak ng putan, lakas ng hangin ah. Wait lang, at naiihina naman ako. Pagka ganito, wiwiwi na naman ako. Ewan ko, magbibideo pa tayo mamaya. Iisip lang ako nag-iisip ako paano ko papatayin itong mga to eh. Yung mga, hindi ko alam kung mga dating daan yan. Siguro, merong mga naririnig ako, mga dating daan. Kasi itong mga to, gusto akong pahiyain. Kasi nga, mga pinahiya ko. Mga pinahiya ko na. Wala naman silang itatanggi. Kahit saan naman, kahit saan. O kunyari ako, yan, congressman, dito sa pinagtipunan, mga barangay dyan. Pinahiya ko na yan mga yan. Katulad ng sinabi ko kanina, kung may isang importante sa buong mundo, hindi ko sasabihin sino. Anong ginawa sa akin dyan? Wala akong ginawang masama. Hindi naman tayo kriminal. Pero ginawa tayong siraulo.
Anong ginawa sa atin? Dito, takbo tayo dito sa bukid. Tapos magpapalabas sila doon sa labas. Putang na, sira ulo ata yun, ha. Di ba? Ang daming may alam. Ang daming taong may alam. Kasi nga, madaldal nga tayo eh. Marami. Siyempre, hindi naman ako papayag na hindi nila malaman yun. Eh, dadaldal na lang si Jan dyan para malaman nila. Diba? Baka kasi biglang sumemplang-semplang, puta na, umembang tayo dito, diba? So, kailangan nilang malaman yun. Para hindi tayo mapagulong ng mga sirao. Diba? Kaya nga sabi ko, wala nang balikan. Kung ano yung ginawa nyo sa akin, tatandaan nyo yun. Kung ano man ang ginawa nyo sa akin, simula pa noon, wala tayong patawaran, putang ina mo. Kung ano yung ginawa nyo, tatandaan nyo. Papatayin ko kayo, tangin mo. Walang bawian. Kasi kayo, mga balimbing kasi kayo eh. Mahilig kayong bumawi. Ganun. Pagka sinabi, ginagawa dapat. Yun ang kasabihan dito sa Cavite. Pagka sinabi mo, gawin mo. Hindi sinasabi, ginagawa. Ganun yun. Diba? Kaya nga sabi ko, isang sampal sa buong taga Cavite dito. Kung ano yung ginawa nyo sa akin dito. Ano nga ba ngayon ang nangyayari doon sa ibang bansa? Kaya nga tayo, hindi lang tayo dito dumaldal. Siyempre, kung tiyabahan na yung mga Pilipino dito sa Pilipinas, eh, dumaldal na tayo doon sa sa ibang bansa. Kasi, putangay na, mga yung mga walang prinsipyo nga itong mga to, mga balimbing, mga hudas, tapos, mga walang dignidad. Pagka sinabi kasing pera, eh wala nang pagkatao sa kanila. Kumbaga, wala na yung prinsipyo sa kanila, wala na yung sabihin na nating pagkatao. Wala yun. Pera palit tae. Ganun yun eh. Kunyari, papalitan ko ng pera yung pagkasira ng pagkatao mo. Yung pagkatao mo, papalitan ko ng pera. Ganun ang nangyayari dito ngayon. Kaya nga nakakahiya nga raw eh. Eh, wala naman tayong magagawa doon. Mga walang hiya naman talaga yung mga yan. Pagka sinabing nakakaya, mga walang hiya yung mga yan. Eh, ganun naman talaga ang kalakaran nila. Elvis na naman ah. Ano ba? Balik natin. Yan. Diba? Anong mukha ang ihaharap ng mga putang inan to? Eh, kahit saan siguro. Ewan ko ba saan kumukuha ng kapal ng mukha itong mga putang inan. Antakin nyo, dun sa bahay, dun sa bagtas. Araw-araw yun. Hanggang alas 3, alas 4 ng madaling araw, alas 5 ng madaling araw. Andun sila. Hindi ko nga alam kung anong drugs yung tinitira nila. Parang malakas yata yung tama nila. Hindi ko alam kung anong, baka siguro katol. Baka nakadali ng katol yung mga yun. Eh, hindi ko alam kung anong mga dinadali ng mga putang na. So, ganun na lang. Teka, nawiwiwi ako. Sino ba yun? Sila. May mga tao. Ang galing. Wala naman tao doon kanina. Yun ang sinabi ko. Kaya nga sabi ko, pinipilit kong itayo yung sarili ko. Kahit walang tulong sa kabila. Nagsusikap ako kung paano ako kumita, paano ako mabuhay.
Kasi baka putang ina, tulungan ka yan o may babuyin naman ang pagkatao mo. Diba? Sabi nga, tiis na lang muna tayo. Habang kaya pa naman. Makaipon-ipon tayo, di ayos na. Diba? Sarap na yung bawi na isasampal mo sa mukha nila. Kung anong klaseng siraulo itong mga to. Gusto ko nga, wala kasi. Wala kasi akong mga cameraman eh. Kailangan ko ng mga cameraman dito. Mga kukuha ng picture, magbibideo. Kailangan ko ng mga director dito, mga cameraman. Para unan nila yung mga siraulong yan. Para meron naman tayo ebidensya, putang ina. Tayo na nga lang mag-isa eh. Tapos kalaban pa natin mga malalaking istasyon ng TV, puta na. Ang bigat naman, puta. So kailangan natin cameraman. Baka may 5 piso ako dito, di mapapag-usapan naman natin yan eh. O bili tayo, pang ice, di ba? Kung malamig na tubig, okay na siguro sa inyo. Cameraman lang natin, makuha na lang natin mga ebidensya yung mga yan. Okay kaya yun? Para hindi lang ako ang nakukunan, kundi yung mga baliw na to. Yung mga siraulong na nandyan, yung buntot ng buntot sa akin, mga putang na. Teka, ihi muna, ihi na naman ako. Malamig dito, sarap nga eh. Mamaya na ulit.